Kinasuhan niya daw ako ng patong-patong, magkakaroon ka na ng subpina, warrant of arrest. Uubusin ko lahat kung ano meron ka. Sisiguraduhin ko, mauubos lahat ng meron ka, hindi ka pa makakalaya. Ngayon, pag nagsimula na tayo mag-hearing, kada mag-hearing tayo, may panibago kong kasong ipapahil sa'yo para hindi matapos. Pahabaan tayo ngayon ng PC. Eventually, bako kulong ka. Yan, lahat ng yan pinagsasabi niya mga kahombre ko, hindi naman ako kumibo. Not until pina-check namin sa Isabela, mga kahombre ko. And yes, mukhang totoo nga na nag-file ng complaint etong si Norman Gusgusin sa akin. Naipaliwanag ko naman na yan, na actually, somewhere down the line, mate-technical din yan. Wala namang problema doon eh. Pero, dahil dyan, now, I can confirm na ginawa ko rin yung ginawa niya. So, hanap-hanap na! Hanapan na kung saan ko ba yon ginawa. Sabi ni MG, binerify daw nila kung talagang nagdemanda, nagsampa ng reklamo itong si Francis Leo Marcos o Norman Gusgusin o Boy Inidoro dito kay Makagago WhatsApp man. At ang sabi ni MG, mukhang nagsampa nga. Mukhang nagsampa itong si FLM. So sa makatuwid, ito ang magbibigay ng go signal kay Makagago WhatsApp man para isampa din ang kanyang reklamo dito kay Francis Leo Marcos o kay Norman Inidoro man. Yan ang mangyayari ngayon. Pareho silang magkakaroon ng demanda sa isa't isa. Tutal naman, masyadong demanding itong si FLM kagaya ng ginagawa niya doon kay ate na waitress nung nakaraan na gusto niyang kumain doon sa restaurant na hindi pa nagbubukas. Masyado siyang demanding, kaya ngayon magkakaroon din siya ng demanda. Talaga namang in demand ang usapan na ito pagdating kay FLM o Norman Mangusi. Ngayon, isipin natin mabuti. Sino sa tingin nyo ang mayroong tsansa na manalo sa kaso? Sino sa tingin ninyo ang maghihimas ng rehas pagdating ng Disyembre na talaga namang napakalamig? Mapapakanta ka na lang ng malamig ang simoy ng hangin. Hindi hangin. Dapat malamig ang Pasko ng taong mahangin. Mahangin kasi alam nyo naman si FLM, ang daming pinagyayabang kesyo graduate siya sa Cambridge. Nung nakaraan ay graduate din siya sa Massachusetts. Top-notcher siya. Top-notcher, nakakaya naman. Siya ay doctorate ng humanities, ng philosophy. Maniniwala ako, pilosopo, pwede pa. Humanities, parang hindi ka naman human. Dapat sa'yo, tis. Magtiis ka na lang pagdating ng Disyembre. Kung sakasakali na mas mauuna ka kay Makagago WhatsApp man. Kaya nga, sabi ni MG, galing-galingan mo. Baka kasi mga ibasura din yung iyong mga isasampang kaso dito kay MG. At sinasabi mo pa, FLM, na wala nang magiging ebidensya sa'yo. Pero ang nangyari, ipinakita ni MG na marami pa siyang ebidensya at na-save niya, naitago niya yung mga video mo na sinasabi mong dinilit mo na. Tapos, lumalabas na batang social media ka pa niyan, nang lagay na yan, pero hindi mo alam yun. Batang social media ka pala, pero hindi mo alam na na-save na ng kalaban mo yung mga video mo ng pagbabanta ng mga hindi magagandang salita na sinabi mo kay MG. Kesyo, puputokan mo sa ulo, natitirahin mo sa ulo, babarilin mo sa ulo kapag nadikit sa gate mo. Yan yung mga sinasabi mo na hindi mo dapat sinasabi. Hindi ko alam kung gusto mong mag-suicide, no? Kung ikaw ba ay ano ba ang gusto mong gawin mo sa buhay mo para sabihin mo yung mga bagay na yan na alam mong hindi nararapat sapagkat ito ay may katapat na kaparusahan. At ito ay hindi mapapalampas ni MG. Kaya ang mangyayari ngayon, kampante si MG na
yung kanya din namang demanda na isasampa sa'yo o kaso na isasampa sa'yo ay siguradong tatrangkasuhin ka sa panahon ng Disyembre. Yan ang masisiguro ni MG sa'yo. Ang hirap kasi sa'yo, masyado kang delusyonado, ilusyonado. Lahat na lang may ipagyayabang ka. Doon ka mayaman sa pagyayabang. Lahat na lang sa'yo. Trilyonaryo ka, pero hindi ka makakain ng maayos. Trilyonaryo ka, pero kumakain ka ng libreng almusal. Trilyonaryo ka, pero kung nasa kulungan ka, nangungutang ka pa ng pampiyansa mo. Natutulog ka sa inidoro. Akala ko ba mayaman ka? Bakit ganun? Bakit lahat yata ng sinasabi mo ay kabaligtaran? Ang dami mong pag-aari, kesyo may utang sa'yo si Bren. May utang sa'yo si Manny Pacquiao. Hindi ko alam kung mayroon bang umutang ng utak mo na hindi ka na binayaran at hindi na nakabalik ang utak mo sa sarili mong ulo. Ganon ang iniisip ko eh. Baka mayroong umutang ng iyong utak dahil masyado kang matalino at nung pinahiram mo yung utak mo, hindi na nakabalik sa'yo. At ngayon, wala ka ng utak kahit kasing liit ng munggo. Wala. Ang natira na lang sa'yo, ilusyon. Kasi nga, may mga bagay na akala mo meron, na akala mo makikita mo, yung pala, hindi mo makita. Ganyan ang ilusyon. Yun ang nangyayari sa'yo. Kaya, pagpasok mo sa oblo, kung sakasakali na magtatagumpay si MG sa kaso sa'yo, pagpasok mo sa oblo, kasabay ng iyong ilusyon, magdala ka na rin ng ilusyon. Ilulusyon mo sa iyong mga braso. Sapagkat, alam mo na, nakarating ka na ron. Pag nagkataon, lahat ng pinagyayabang mo, pinag-aangas mo, kung hindi mo man nabayaran nung nakaraan, ay baka sakali, kapag minalas-malas ka, na pagbayaran mo sa loob dito sa ikalawang pagkakataon. Hindi ko alam kung talagang matapang ka o nagtatapang-tapangan ka lang. Kasi parang lumalabas na gusto mo lang magsalita na magsalita, magaling ka lang magsalita, pero kulang ka naman sa gawa. Ang ginagawa mo, puro ngawa. Yan. Pag nagkataon pala, PLM, alam ko naman na magaling kang kumanta. Alam ko rin na magaling kang maggitara. Kung sakasakali na nandoon ka na sa loob sa buwan ng Disyembre, kung ito ay matutuloy at mananalo si MG sa'yo, depende kung sino sa inyo ang sinasabi mong mauuna sa loob. Pero sa tingin ko, mas mauuna ka kasi mas magaling ka eh. At mas marami kang sinabi at mayroon kang mga pagbabanta na sinabi. Samantalang si MG ay wala. Kaya ngayon, Mr. FLM Norman Mangusin, sa pagkakataon na ito, mukhang mahihirapan ka. Wala akong personal sa'yo sapagkat hindi naman tayo magka-level. May nalalaman ka pang aqua pa na. Alam mo, lahat yan dito panghugas lang ng kamay namin. Pinandidilig sa halaman, ipinapainom sa pusa. So ikaw, trilyonaryo. Yan ang iniinom ng trilyonaryo. So ibig sabihin ba nun yung pusa namin sa bubungan dito trilyonaryo na rin? Baka naman hindi ka trilyonaryo. Ang nakikita ko sa'yo, mahina ang iyong tornilyo. Kasi hindi mo alam yung sinasabi mo. Ikakapahamak mo na, pinagyayabang mo pa. Masyado kang talented. Talentado ka rin no? Masyado kang talented. Lahat na lang sa'yo. Kung mabibili mo ang ibang planeta, bibilin mo. Sa bagay, hindi nakakapagtaka. Sabi nga nila, sa sobrang yaman mo raw, nakabili ka ng sarili mong mundo. Ang problema, kahit dun sa sarili mong mundo, sinusuka ka. Kahit nga yung kaluluwa mo sa totoo lang, ngayong Nobyembre 1, ayaw nang magbalik. Ayaw ka nang dalawin. Gusto na rin humiwalay sa'yo. Kaluluwa mo na yun hindi pa matis ang ugali mo. Pero, speaking of kaluluwa, may naalala ako na kasama mo na talaga namang loyal na loyal sa'yo. Isang kaluluwa na kagaya ni Casper. Si Casper! Di ba si Casper ay isang kaluluwa? Yung isang Casper na alam natin ay kaluluwa ng isang bata. At ito namang kasama mo na si Casper ngayon na ginawa mo pang Sputnik ay isang isip bata. Na hindi ka maiwan-iwan sapagkat kagaya mo na kumakain ng free meal sa hotel, siya naman ay pinapakain mo na rin ng free meal. Kumbaga, yung mga gamumo na nalalaglag dyan sa plato mo,
Yan ang kinakain ni Casper. Kaya kahit na inuuto mo siya, sunod-sunuran na lang siya sa'yo. Kaya nga kahit na pinapamura mo sa kanya si MG, kahit na ayaw niya, labag sa kanyang kalooban sapagkat iniisip niya na baka sa mga susunod na araw ay malaglag lang siya at hindi mo naman masalo, natatakot na siya. Ayaw niya nang banggitin yung pagmumura kay MG, subalit pinipilit mo. Walang magawa yung tao. Kaya ngayon, napapahamak ngayon si Casper. Pinagsabihan na siya ni MG, pero hindi nakinig. Mas sinunod ka pa rin niya kasi ikaw ang nagpapakain sa kanya. Akalain mo yun, sa sobrang takot ni Casper, si Casper mawawalan ng kaluluwa. Gets mo? Oh, FLM, yung mga kaso na isasampa sa'yo rin ang galing yan dahil sa kagagawan mo. Dahil hindi ka nag-iingat, hindi ka nag-iisip. Puro kayabang dito. Mayaman ako. Sa akin ito. May utang siya sa akin. Ito ang iniinom ko. Ito ang kinakain ko. At pagpatak ng 5:30, nagkakandara pa ka na magbihis para makakain ng free meal. At kung hindi man, makapunta ka sa isang restaurant, pinipilit mo nang magbukas. Sapagkat malamang sa malamang siguro, yun ang pinakamura na kainan. Hindi ko nilalait o hindi ko minamali itong restaurant na kinakainan mo. Ang sinasabi ko lamang dito, baka lamang yun lang ang afford mo na pagkain. Yun lang ang afford mo na bilhin. Kung sakaling bumibili ka man, could you imagine, free meal ka na sa kulungan nung nakaraan, pati ba naman sa laya, free meal pa rin ang gusto mo? Puro delisyon. At sa Disyembre, ikaw ay magdadala ng lusyon. Ang daming magmamahal sa'yo doon. Ano, FLM? Sino kaya sa inyong dalawa ang mauuna sa loob? Si Makagago ba? O ikaw? Si FLM ba? O ikaw? Si Norman Mangusin ba? O ikaw? Sino kaya sa tingin mo ang maghihimas ng rehas sa panahon ng Disyembre?